atong tinuing tulmanon kining programa ang Oras sa Katawan. Sana natong mga bukal nga may buntag kanyong tanan. Okay niya na sa linya atong makauban Congressman Johnny Pimentel. Mamaliog ta nga makasulod sa linya si Congressman Johnny. Yes Kong, good morning. Welcome din sa atong programa ang Oras sa Katawan. Sa imo ang mga pagbati sa atong mga suking tigpaminawan. May buntag din, may buntag Bert, may buntag sa tanan mga katawan na minaw sa distrito to. Sa ato ni giningon Mark, so natong makauban si Congressman Johnny aron nga makuha nato og mga kasayuran. Boyno Kong, dili na nato ni langayon kay medyo taas-taas ning mga isgutanan nato sa pagkakaron. Miaging semana ato ning gipabot nga pangutana kanimo, mga pangutana pod ni nga kanang gipabot kanato. Karon katulunan nimong termino isip representante o congressman din ni sa segundo distrito. Now sa panahon ni former President Duterte, ubay-ubay sa mga house bill ang imong napasa as sponsor o kaning co-author sa mga balaod nun. Pwede na to kung may isgutan din sa atong programa karon pila na ka mga house bill ang imong napasa o ang mga nahimong mga balaod na niini. Bago nato isgutan ka ng atong mga balaod na napasa, ako lang ipasipya na manampuson ang atong gihimong payout, no? Una, ng May 14, si Governor dinahin po ang AX, so nag-payout siya ng 1,200 katao dito sa Burgo. Then sa May 15, 16, 17, ako na ka na ang lingi, ginatuan pati na o Barubo, 8,300 beneficiaries ang tagahan o 25 million pesos. O katong Sabado, na yatong i-launch na bago na programa. Ining AKAP program. Gikan ipon DSWD, bago kini na programa sa mga minimum wage earners, no? Kanang alay mga ayuda para sa mga kapos dito sa ilang kita, no? Babaw ka ng ditawag sa AKAP. Di-launch ni Tiro Nasot bago kini na programa. So na itong nagpalap sa pundo para sa AKAP na almost 25 million pesos. Pero unfortunately, ang atong tagahan lang katong Sabado, 500 beneficiaries lang. Kaya hindi apat man lagi sa launching. Kaya pag-validate, di man pwede mo qualify ang mukha. Okay? Kaya sa AKAP, hindi pwede ang katong 4-piece beneficiaries. Hindi pwede katong senior citizens na may programa. O hindi pwede katong nakadawat na sa tupad o sa AIC kauna. So instead of 3,000 untana na itong matagahan katong Sabado, so ang atong natagahan mga 500 na gram. Pero sige lang, inaraman ng kwarta, after ana, magsugod na sa pag-validate, no? So, ubay-ubay pa hindi nga itong i-release ay napay nabili ng 25 million pesos sa AX na hopefully bakit ma-release natin na ng mga August, then katong sa tupad na 10 million pesos, i-release natin karungan yun, and then magsunod-sunod yapo na antod mo apunta ng Disyembre, e napapod kang gobernador mga 30 million pesos. So, kini itong mga panikamutan natin yung mga kisunan para yun na makatabanta sa itong mga kisunan sa katawan para magamit nila na para sila panginahanglan. Anyway, dirita sa atong legislative performance. I'm now on my 8th year and I'm proud to say that I'm one of the legislators who have filed so many bills. So, actually, we have authored 306 bills, no? And then I have co-authored 353 house bills for a total of 659 house bills. Bakit yung mga bills na itong ipasa? Pero ibalumandaan na ang bills
dili man tanan mo pasar pagkabalaod. Oo. But I'm also proud to say that during my term, we have into law 82 House bills. So, ubay yun din, no? So, ang batod karon para masayot mo na kanang inyong congressman wala magtulog-tulog sa kongreso kung dili nagtrabaho, and I have passed laws that is of national importance and of local importance. Kinaya itong itawag na national law which is an effect on all the Filipino people and the local law which on so sugdan nato, no? Sa pagbaraol ang unang yun na balaod na nakong naipasa yun ang Republic Act 10936. Okay. An act creating barangay kumawas. Kung makinumdum ka o ng first termer na kumaw, kini pinakauna ko na balaod. And then Republic Act 10937 establishing peace hatcheries for Bislig City. Republic Act 10941 establishing fish breeding hatcheries for Parumo. Republic Act 10944 establishing fish breeding hatcheries for Inatuan. Ining Inatuan na cooperate na ni, no? And then, ining pinaka-importante na akong napasa na balawod sa ako for first term ni Republic Act 10928 extending the validity of passport to 10 years. Sa una na panahon, ang passport na to was only 5 years. Para ka mo masahid, kung mag-apply ka mo ng passport, it is your congressman who passed that bill and became into law na may mong 10 years na ang validity ng passport. Then, ang Republic Act 10930 extending the validity of driver's license to 5 years. So, every time magpa-renew mo, mandumduman ninyo ang inyong congressman, kaya kung nag-extend anak, nauna nga itong licenses only 3 years, pero karoon 5 years na. Republic Act 10929, provision of free Wi-Fi access in public areas. Republic Act 10925, renewing the franchise of GMA Network. Republic Act 10923, kini para dito sa mga barangay officials para kamo matayod ako nagpapuspon ng October 2016 barangay and SK election. Republic Act 10952 synchronizing the 2017 barangay and SK election. Kaya kaduha man nato ni ng puspon, no? Ipuspon nato ni ng 2016 tapos ipuspon nato ng 2017. Republic Act 10924 General Appropriations Act of 2017. Republic Act 10964, General Appropriations Act of 2018, House Joint Resolution number 10, increasing the monthly pension of SSS retirees by 5,000 pesos. Dito sa mga miyembro ng SSS na nag-retire na, akong nagpa-increase ng inyong retirement pension by 5,000 pesos. In House Joint Resolution number 18, increasing the base pay of military and uniform personnel. Ang yapon kini sa panahon ng Duterte, isa ako sa mga author na nagpa-increase ng sweldo ng military personnel. Republic Act 10969, providing free irrigation for farmers. Atong panahon, ang irigasyon pag-abayran ng pag-uuban. Magbayad na sila ng palay, pero through the Free Irrigation Act, nalibre na ang paggamit ng irigasyon ng mga mag-uuma. Isa po na author niya na. Republic Act 10973 strengthening the Philippine CIDG to issue subpoena. Kaya sa una, wala power ng CIDG to issue subpoena. Republic 11035, balik scientist program. Republic Act 11054, Bangsamoro Organic Law. I was a author of this. In fact, sa bicameral, isa ako ng miyembro niya ni. Republic Act 11038, ensuring preservation and management of protected areas. Republic Act 11039, institutionalizing electric cooperatives emergency resiliency fund. Republic Act 11135, Davao Occidental Founding Anniversary Special Day. Republic Act 11131, regulating the practice of criminology profession.
Republic Act 11164, increasing the monthly pension for senior veterans. Ayun. Kahit po mga veterano ng gira, ako ang nag-increase ng inyong pension. Oh. Republic Act 11232, amending the Corporation Code. Republic Act 11223, providing universal health care for Filipinos. Republic Act 11230, extending the grant for maternity leaves. Kini mga kaisunan, ako principal author ni Ani. Kining pag-extend ng mga maternity leave kaysa una, 90 days ra, ipa-extend na po ng 120 days. Republic Act 11239, renewal of Iglesia ni Cristo Church of Christ franchise. Radio franchise din ng Iglesia, isa sa principal author. Republic Act 11235, institutionalizing the National Cancer Control Program of the Philippines. Republic Act 11250, increasing the hospital bed capacity of Manila Therapy Medical Center. Para sa masayo sa una, ang Manila Therapy Medical Center was only 200 bed capacity. Okay. So karon naimo na ng 500 bed capacity tungkol sa atong balaod. Republic Act 11460, postponing the May 2020 barangay and Katangganian Kabataan elections to October 2021. Para masirot na masayon, paukan ako gyapon na nagpa-postpone katong barangay election na makabot ng October 2021. Republic Act 11514, granting another 25 years for the franchise of Tesco. Mawkin yung telephone company sa tandaan na kung di ako ang principal author niya ni. Ayun. Republic Act 11467, increasing the excise taxes on alcohol and e-cigarettes. Mawkin yung gigamit nato na pondo para sa atong mga 4Ps, kanang mga buwis na nakuha nato sa alcohol o e-cigarette. 11466, Salary Standard Residual Law of 2019. Republic Act 11534, Create Law. Republic Act 11494, Bayanihan Recover as One Law. Mauna kini katong atong Banihan Law. Bayanihan Law katong sa pandemic. Republic Act 11506, granting San Miguel at Guerrero City Incorporated franchise to operate domestic international airport. Isa sa principal author ka ng pag-grant ng franchise ng Bulacan Airport ni Ramon Ang. Okay. Republic Act 11517, authorizing the President to expedite processing in issuance of permits, licenses, and certifications in national emergencies. Republic Act 11525, expediting the purchase and administration of COVID-19 vaccine. So makita ninyo mga kitsunan, in my own little way, I was one of those legislators who helped in times of the pandemic. Isa akong principal author ka ng pagpalit ng COVID-19 vaccines. Republic Act 11214, establishing the Philippine Training Sports Center. Republic Act 11291, Magna Carta for the Poor. Republic Act 11233, upgrading Bacoor District Hospital. Republic Act 11229, special protection for child passengers in motor vehicles. Republic Act 11228, mandatory coverage for PWDs in field health. Ayun. Makita ninyo na sa tanang sektor akong pagkatabangan. Mayroon mandatory coverage na ngayon ang field health sa mga PWD. Ayun. Republic Act 11260, General Appropriation Funds for 2019. Republic Act 11293, promotion of micro, small, and medium enterprises. Republic Act 11292, institutionalizing seal of government, good government. Republic Act 11262, grant of incentive for tourism enterprises. Republic Act 11311, prohibiting collection of fees from passengers to terminal for use of comfort room. Ayun. Nakita man po ako na hindi mga comfort room sa mga passenger terminal. Pagkapabayaran na punta na libre man na. So, dapat libre na yun na. No?
Republic Act 11302, Regional of Franchise for Piña Broadcasting Corporation. Republic Act 11303, Renewal of Franchise for Delta Broadcasting Corporation. Republic Act 11310, institutionalizing the Pantawid Pamilya Program. Ayun. Republic Act 11319, Renewal of Franchise for CBCP. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na ay radio station. So may dulo sila sa ako ang principal author niya na. Okay. Republic Act 11353, Renewal of Franchise for Mountain Province Broadcasting Corporation. Public Act 11342, Renewal of Franchise for Tiran Fund Broadcasting. Republic Act 11354, Renewal of Franchise for Southern Broadcasting Network. Republic Act 11355, Renewal of Franchise for Radio Broadcasting Corporation. Republic Act 11357, Granting Franchise for Solar para sa Bayan. Republic Act 11366, Renewal of Solid Broadcasting. Republic Act 11320, Renewal of TV5. Makita ninyo bakit may bumo na dagan akong balahod sa renewal of franchise because I am the vice chairman of the legislative franchise. Okay. So, naay yung mga aplikante na ito'y nag-principal author niya na. Republic Act 11388, strengthening the national museum of the Philippines. Republic Act 11372, establishment of the Philippine Coast Guard Hospital. Kaya kining Coast Guard, hindi ulta yung mga opisyalis ako. Tingin sila kung tabangin nito para kaya na may Philippine Veterans Hospital, natayo ba ng mga hospital sa mga military agencies ang Coast Guard, wala. So nahanay ilang hospital karon. Republic Act 11350, creating National Commission of Senior Citizens. Republic Act 11448, promoting the internationalization of higher education. Republic Act 64, Republic Act 11453, strengthening the Bataan Freeport. Republic Act 11414, Renewal of Franchise for Broadcasting. Republic Act 11550, dividing Maguindanao into 2 provinces. Republic Act 11569, extending the state tax amnesty. Republic Act 11235, preventing use of motorcycles in commission of crimes. Makita ninyo karon, ambot kung naka-issue na bang LTO ng bago ng mga mga plaka sa motor. Sa mga motorsiklo, na dapat ang mga plaka. Parehas ka na sa iba na naso sa tagong plaka. Kung sa'yo rason ani, para kung gamiton ang motorsiklo sa riding tandem ng mga kriminalidad, makita tayo ng ilang plate number. Yes. Isa ako na isa ako anak na principal author. Republic Act 11055, National Identification System. I am the principal author niya. Republic Act 11590, taxing POGO operation. Hindi mga POGO operation kaya tumunang panahon walay remittance ng taxes. Ako ang principal author niya na. Republic Act 11592, placing regulatory framework for LPG industry operations. Republic Act 11691, creation of Philippine Judiciary Marshals. Kini ako gitang principal author niya ni. Nanuman, pinaganyo ang mga Supreme Court justices sa ako na magpasa ng balaod at kung pwede na ilang kaugalingon pareha sa Amerika na kaugalingon Judiciary Marshals that they can carry firearms. Nanuman, kay ngayon itong mga minlabay ng mga tuiga, may mga huwis na giambos, gipatay. Tapos kasagaran, ang security ng mga huwis, ila na iangkat dito sa mga Philippine National Police. Allocation. So mga police ang ilang mga security. So, naminusa ninuwa ang membro ng kapulisan. Kasi dapat ang ratio ng police is 1 police to every 500 citizens. So, mau ka na nakitagaan natin sila ng palaod na na ilang kaugalingon na marshal. So, Republic Act 11709, establishment of fixed term for armed forces, the Philippine key officers, increasing the
mandatory retirement age. Pero kini giamend na kini, no? Kaya ato ni Palaod, tigiaod na to sa Amerika, kung di ang AP Chief of Staff, 6 term, 3 years. Pero murag wa makauyon ang mga junior officers yan So giamindar na kini. Republic Act 11711, amending the contractor's license law. Republic Act 11683, simplifying the requirements of the creation of component cities in the local government code. Republic Act 11695, strengthening Tarlac State University. Republic Act 11696, providing monetary assistance to claimants under the Bangon Marawi. Republic Act 1194, the SIM Card Registration Act. Barangay Republic Act 11935 Act, postponing tapos na ni. Okay. Republic Act 11954, Act creating the Marlica Investment Fund. Para ka mo masayod sa nag-contribute sa Lumakil Investment Fund, isa ako na principal author niya na. Ayun. Pero kiniman-duman kanila di sa atong top leadership sa kinalan ni PBM na naya itong Marlica Investment Fund. Republic Act 11958, Act rationalizing the disability pension for veterans and their dependents. Republic Act 11996, Act creating Gingalinan in Barbot, Surigao del Sur. Barangay Gingalinan. Tumao kini total na to, we have passed 82 house bills into law. Sintay to sa kapalaot ang atong naipasa sa atong termino. Dapat ipasigar po po ninyo na ang inyong congressman, nayo ba ng mga congressman naipasa na palaot, isa diwa. Pero ang inyong congressman, 82 ang naipasa natin palaot. Ibalo mo, maugid na ang pasihanan ng performance ng isang congressman at legislative performance. Kaya ang trabaho ng congressman actually is a legislator. He is there to make laws, no? Magpanday kitang balahod ang pinupanato ang congressman. So, in that regard, I have not framed the people of district to the province of Surigao del Sur because I have passed several laws which prove that ako isunod ang mandato na ihatag ninyo sa ako. Kaya mo na, 82 palaot ang napanday ni Congressman, no? Sunod lamang sa 8 niya katuig. 8 katuig. Sa pagpangutungdanan isip atong representante sa Distrito 2. Okay. Dahil kita sa atong programa, ang atong oras adunay 25 minutos uban milabay ang alas 7 sa kabuntangon. Din sa atong programa ang oras sa katawhan. Curious lang pud ko niining katong kabahin sa mga PWD kung katong sa ilahang PhilHealth ba to nga kumbaga mahimong kining mga PWD kumbaga kung ma-admit sa hospital 100% nga ma-cover sa PhilHealth ang ilang unsa di siya depende sa unsay regulasyon sa PhilHealth. Ayun. Hindi wala na nang giisutan kung 100% sila ma-cover. Ang importante mandatory coverage sila, meaning mandatory ang membro nila sa PhilHealth. So, siguro, i-follow na kung sa may existing regulations ng purpose, maugyapon sa ila. Hindi mandatory members din sa PhilHealth. Oo. Kaya ang pagpamember sa PhilHealth, individual man siya, no? O aside sa kanina ay sa national nga PhilHealth nga makaabel ang special gini nga balawod nga mandatory ang atong mga PWD. Oy, mga PWD din ni sa Bislig o sa Intero Probinsya para sa inyong kasayuran, no? Congressman Johnny Pimentel ang principal author para niini nga balawod nga mandatory kamo nga ma-appeal, no? Maka-appeal o membro sa PhilHealth. Okay, sa atong pagpadayon balikan nato kung katong may kalabutan sa napanday nimo nga balaod katong free wifi aka murag wa pagayon nimo kakuyanap kung sa tibok Yes, Intero Pilipinas na pero ang kinahanglan na pundo niya na is several billions of pesos. So, din sa Manila, nagsugod na ka na, no? Ay mga areas na may free wifi. Pagkatapos, nagkasamo pa ka na kay
nagkakaso kay i-outsource man ng DIC hindi katong pag-taod ng mga wifi. Pero